Eh, ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Oo, pero para sa akin, Ben Tulfo, minsan lang naman tayo magkaroon ng hearing na involve yung taong bayan at talaga namang malapit sa puso ng taong bayan dahil niloloko ng mga politiko ang mga mamamayang Pilipino. So Ben Tulfo, pabayaan mo. Bakit ito sinisita mo, bakit yung ibang Senate inquiry hindi mo sinisita? Sitahin mo rin yung iba. Bagamat totoo rin naman yung mga sinasabi mo about grandstanding, marami tayong matututunan dito at maraming ma-expose na mga tao dito. Pabayaan mo kasi itong kaso na to diniretso na sa ombudsman, wala na. Hindi naman naka-livestream ang ombudsman. Hindi naman nagre-report ang ombudsman sa mga Pilipino. O so pabayaan natin na ito, si Marcoleta, gamitin niya yung kanyang platform para naman kahit paano mapahiya itong mga buwakan ng inang mga kontraktor na ito, mga tiga-DPWH. Unless, Ben, meron kang pinoprotektahan. Yun lang Hindi ako naniniwala na meron kang pinoprotektahan. Pero unless sir meron kang pinoprotektahan, hindi mo talagang gustong ma-expose yung mga tao na pinoprotektahan mo through Senate inquiry ni Marcoleta. But if wala kang pinoprotektahan, pabayaan mo lang. Nag-i-enjoy kami, sir. Yun, isang magandang umaga po sa inyong lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa iba't ibang panig ng daigdig. Mga kababayan natin dyan sa abroad na hindi nagsasawa, na sumubaybay po sa ating programa. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Setyembre 6, 2025. At katatapos natin kanina sa ating pananagutan, alam nyo na kung ano yun mga kapatid. Ayun, at meron tayong pag-uusapan ngayon. Itong hindi kasi tumitigil po ito Itong isang komentarista, broadcaster. Ano ba to? Broadcaster ba to? Oo, ito. Pakinggan natin to Tanggalin ko yung audio. Itong sinasabi ni Senator Marcoleta na naka-shades ng dark shades. Kahit na gabi na, naka-shades pa rin. Kilala nyo ba yon? Oo, yung mukhang bulag. Pero hindi naman bulag ito, mga kababayan. Naka-shades lang naman kahit gabi. Yun ang kanyang gusto Wala tayong magagawa. Meron siya kasing post dito, mga kababayan, doon sa kanyang Facebook page. Ito, dati-dati, ang tinitira lang, mga kababayan, ang sinisita lang, si Senator Marcoleta. Ngayon, idinamay na pati anak. Pati si Congressman Paulo Henry Marcoleta ay pinagdidiskitahan ng taong ito. Hindi ko malaman kung ano ang sama ng loob nito sa mag-amang Marcoleta at sinisita, mga kababayan. Ito, basahin ko ito Ito yung post niya. The Marcoleta father and son duo in both House of Congress seems to be hindering the flood control probe. Mayroong mayroong nag-repost dito na isang page din, mga kababayan. Ito yung People's Tonight. People's Tonight. Ito yung kanilang ito yung picture Ayan. Sabi dito, the Marcoleta's father and son duo in both houses of Congress seems to be hindering the flood control probe. Both the Marcoletas are spitting image of each other, including their wigs. Pati wigs dinadamay. Should not make their partially too obvious. Halatado raw.
Ito, basahin natin dito. Dito nga sa People's Tonight Radyo. Ayoko nang basahin dun kay Tulpo eh. Hindi, dito na lang. Ito. Pinuna, ayun na, sabi dito, pinuna ng veteranong kolumnistang si Mun Tulfo ang anyay obvious na pagtatangka ng mag-amang Senator Dante Marcoleta at Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta to cover up ghost, quote, to cover up ghosts or overpriced flood control projects, unquote, sa nakaraang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Madami po ito pero yun na lang po babasahin ko. Obvious naman na ito'y gusto lang yatang mapansin mga kababayan. Kaya kung ano-ano na ang sinasabi, pati mataki mo, pati buhok ng mag-ama ay napansin din mga kababayan. Oo. Ito raw yung tungkol doon sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa flood control projects mga kababayan na para bagang hinaharang, obvious daw na sinisita o hinaharang kapag ka natatanong ang tungkol dito sa bagay na ito mga kababayan. Nakakulong na po mga kababayan sa The Hague. Dinala na po sa ICC ang Pangulong Duterte. Ano pa ba naman ang gusto niyong mangyari? Mr. Bin Tulfo, nandun na nga po yung tao, nakakulong na, nagdudusa sa hindi naman niya mahirap lang magsalita mga kababayan. Baka sabihin na naman ng iba nating mga nanonood sa atin, meron tayong pinapanigan. Pero tayo ay, doon tayo kasi sa tama po eh. Doon tayo sa totoo. Opo. Sinabi na po yan ni Senator Marcoleta nung nakaraan na naman, ay nabanggit yan, at naninindigan si Senator Marcoleta na unconstitutional, illegal, ang pagkakadakip at pagkakakulong ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC o sa The Hague, mga kababayan. Etong si Bin Tulfo, mga kababayan, hindi tumitigil po ito. Yan, may nakapansin sa kanya na isang vlogger. Gusto kong i-share sa inyo to eh. Totoo itong sinabi ng vlogger na ito eh. Sikat na vlogger po ito mga kababayan. Hindi po basta-basta. Hindi ito yung mga vlogger na katulad ng mga vlogger ng yung mga vlogger na bayaran na nakikita nyo na may ma-content lang kung ano-ano na ang pinagsasabi. Oo, kasi mga bayaran yun eh. Pero itong vlogger na ito, may sense yung sinasabi nito at eto, isa akong tagahanga rito sa vlogger na ito kasi patas ito, patas. Katulad din natin na doon lang tayo sa tama, mga kababayan. Ito pakinggan natin yung sinasabi nitong isang vlogger na ito. Pagkatapos makikilala nyo naman ito eh. Sasabihin ko na lang sa huli kung sino to Ito, pakinggan natin pakinggan natin. Ang in-aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Oo, pero para sa akin, Ben Tulfo, minsan lang naman tayo magkaroon ng hearing na involve yung taong bayan at talaga namang malapit sa puso ng taong bayan dahil niloloko ng mga politiko ang mga mamamayang Pilipino. So Ben Tulfo, pabayaan mo. Bakit kapag ito sinisita mo, bakit yung ibang Senate inquiry hindi mo sinisita? Sitahin mo rin yung iba. Bagamat totoo rin naman yung mga sinasabi mo about grandstanding, marami tayong matututunan dito at maraming ma-i-expose na mga tao dito. Pabayaan mo kasi kapag itong kaso na to diniretso na sa ombudsman, wala na. Hindi naman naka-livestream ang ombudsman. Hindi naman nagre-report ang ombudsman sa mga Pilipino. O so pabayaan natin na ito, si Marcoleta, gamitin niya yung kanyang platform para naman kahit paano mapahiya itong mga buwakan ng inang mga kontraktor na ito, mga tiga-DPWH. Unless, Ben, meron kang pinoprotektahan. Yun lang Hindi ako naniniwala na meron kang pinoprotektahan. Pero unless sir meron kang pinoprotektahan, hindi mo talagang gustong ma-expose yung mga tao na pinoprotektahan mo through Senate inquiry ni Marcoleta. But if wala kang pinoprotektahan, pabayaan mo lang. Nag-i-enjoy kami, sir eh. Yan, mga kababayan. Yun po si Boss Dada, mga kababayan.
Kung naririnig nyo na po yan, isang matinding vlogger po yan, mga kababayan. At hindi basta-basta vlogger yan, kilalang vlogger po yan, mga kababayan. Eto nga po, bakit niya sinisita? Totoo, may point siya eh. Kaya ko pa pinapanood po sa inyo kasi sumasang-ayon ako dun sa sinasabi niya. Meron naman pong, tinan nyo napakarami naman pong nagsasagawa ng Senate inquiry, mga kababayan. Bakit yung kay Senator Marcoleta lang ang sinisita? Bakit hindi niya sitayin yung iba katulad ng sinabi ni Boss Dada TV, mga kababayan? Unless, sabi niya, napanood nyo, unless meron siyang pinoprotektahan. Okay? Bakit niya sinisita si Senator Marcoleta sa ginagawa niyang investigasyon dito sa maanumalyang flood control project? Meron ka bang, hindi ko sinasabi Sir Bintulpo na meron kang pinoprotektahan din katulad nung binanggit ni Boss Dada. Pero hinaharang mo, sinisita mo, tila baga ikaw itong mayroong pinoprotektahan sir. Nagtatanong lang naman po kami. Opo. Kaya ito, Sir Ben, pabayaan nyo lang si Senator Marcoleta na gawin niya yung trabaho niya noong walang nag-iimbestiga. Ang daming sinasabi ng mga tao, pati siguro kayo, na walang nangyayaring ganito-ganyan. Ngayon naman, may nag-iimbestiga na. Marami pa rin po kayong sinasabi, kinu-question, sinisita ninyo. Ano ba talaga kuya ang gusto nyo? Pambihira naman po kayo. Tumigil na po kayo. Tumigil na kayo. Sa halip na ganyan ang ginagawa nyo, kung talagang gusto nyong makatulong sa mga mamamayang Pilipino, Ginoong Bintulpo, nananawagan po kami sa inyo. Makipagtulungan po kayo. Nang sa ganun ay mapabilis ang pagsugpo ng korupsyon sa ating bansa. Ganun sana. Hindi yung sinisita nyo, sinisiraan nyo kung ano-ano, pati buhok napapansin nyo. O, hindi ba? Ngayon, eto, pinagtutulong-tulungan nyo si Senator Marcoleta. Eto, gusto kong i-share po ito sa inyo. Hindi ko pinangungunahan po kung ano po yung magiging desisyon o kapalaran ni Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan. Pero meron akong gustong ipapansin po sa inyo na isang clips na kinuha natin mula po sa ating pinagtitiwalang himpilan, ang Net25 News and Information, sa programang Saganang Mamamayan. Gusto kong i-share po ito sa inyo at magbibigay tayo ng konting reaksyon tungkol sa bagay na ito, mga kababayan. Eto, panoorin natin ito. Pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives Sa bagay. Oo. Oo nga naman. Para namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito Pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Pati hopya, kinuha pa nila. Oo. Oh, ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Masisiraan ako ng loob. Sumakay na silang lahat. Nako. Mga kababayan, ulitin ko, mayroon po akong gustong ipapansin po sa inyo doon sa binanggit ni Senator Marcoleta. Gusto kong mapansin nyo ito. Ito, pansinin nyo to Kaya kinuha pa nila. Oo. Ano nangyari? Nakalipat tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala mawawalan ako ng loob. Noong nasa Kongres siya, mga kababayan, alam nating lahat yan. At hayag sa ating lahat na pinagtulong-tulungan si Congressman Marcoleta noong nasa House of Representative pa lang siya. Pati hopya nga kanya kinuha pa Oo, tinanggal siya sa committee na hindi niya alam. Wala man lang silang abiso. Pinagkaisahan, pinagtulong-tulungan po nila si Congressman Marcoleta pa po noon. Meron po ba kayo napansin doon sa sinabi niya? Pinagtulong-tulungan nila ako noon. Ano nangyari? Di nalipat ako. Ibig sabihin, napunta po sa Senado si Senator Marcoleta ngayon na, mga kababayan. Ano pa po sinabi niya? Pagtulong-tulungan niyo ulit ako ngayon, tignan natin kung ano mangyayari. Napansin niyo po yung termino na yon? Gusto ko pong ulitin yun Tuloy ako ron. Ayun. Pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Baka may ibang... Bahala kayo. Akala
pagtulong-tulungan nyo uli ako ngayon, bahala kayo. Meron po ba kayong napansin doon, mga kababayan? Doon sa termino na yun ni Senator Rodante Marcoleta, although hindi natin pinangungunahan mga kababayan hindi natin pinangungunahan si Senator Marcoleta rito. Ang sabi niya, pagtulong-tulungan ninyo ulit ako ngayon, bahala kayo. Ano ibig sabihin nun? Para sa akin ito po pagkakaintindi ko po dyan, mga kababayan. Baka mula sa Senado, muli siyang aangat, mga kababayan. Kapag pinagtulong-tulungan niyo ulit yan, batay sa aking pananaw lang po yun, mga kababayan, sabihin niyo kung mali po yung aming pananaw tungkol dyan. Kung mali kami, yun ang ating nasisilip dyan, mga kababayan. Kayo po tatanungin ko, mga kababayan, paki-comment nyo nga, kung sakali po na pagtulong-tulungan ulit si Senator Marcoleta ngayon na nasa Senado na po siya, mga kababayan, at aangat bilang Vice Presidente, payag po ba kayo, mga kababayan? Okay po ba sa inyo ang performance ni Senator Rodante Marcoleta na tumakbo bilang Vice Presidente sa 2028? Paki-comment nyo nga po dyan sa baba at tingnan natin kung ano po yung magiging reaction po ninyo. Ako, yun ang napansin ko bahala kayo. Pagtulong-tulungan nyo ulit ako ngayon, bahala kayo. Mayroon siyang gustong ipahiwatig, mga kababayan. Mayroong gustong ipahiwatig. Pero alam naman nating lahat yan na ang mga ginagawang desisyon o mga pagpapasya tungkol sa pagtakbo ng ating pambansang senador na si Senator Rodante Marcoleta ay nakaugnay po lahat yan. Hindi pwedeng nagsasariling kalooban. Siya po ay laging umuugnay, nagpapaalam sa mga kinaukulan at kung sakaling siya ay payagan, wala tayong magagawa, mga kababayan, kundi pailalim, sumunod, magpasakop sa anumang pasya ng pamamahala. So yun lamang, gusto ko lang ma-share po ito sa inyo, mga kababayan, at sana kung ano man po yung inyong pananaw tungkol sa bagay na ito, paki-comment nyo naman sa baba. Yung mga bago nating ngayon lang nakapunta sa ating munting channel, libre naman po yung ating notification bell dyan. Pwede kayong mag-subscribe, mag-like, mag-share, mag-comment. Libre po lahat yan, wala pong bayad dyan. Muli po, ang inyong lingkod, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw at lagi po kayong mag-iingat. Ano man po ang inyong ginagawa.